Una po sa ating mga balita, muling pinasalamatan ni Pangulong Aquino ang mga grupong patuloy na tumutulong sa mga biktima ng kalamidad sa bansa. Inihag po ito ng Pangulo matapos niyang saksihan ang paglagda ng dalawang kasunduan sa pagitan po ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce at ng Industry Incorporated Foundation Incorporated at ng Provincial Government ng Leyte. Ito po'y para sa pagpapatayo ng mga bahay at classroom sa mga lugar na hinagupit ng Bagyong Yolanda. Ang buong ulat ihatid po sa atin ng aming kasamang si Elena Luna, live mula sa Malacanang. Elena? Maraming salamat, Kirby. Ilang buwan mula ngayon ay magkakaroon na nga ng bahay at schools ang mga residente ng Palo, Leyte. Ito'y matapos lagdaan kanina ang Memorandum of Agreement sa loob ng palasyo. Muling kinilala ni Pangulong Aquino ang pagbabayanihan ng mga Pilipino sa donasyong ibinigay para sa mga biktima ng Bagyong Yolanda ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated Foundation Incorporated. Sa isang seremonya sa palasyo, sinaksihan ng Pangulo ang paglagda ng dalawang kasunduan sa pagitan ng Foundation at ng Provincial Government ng Leyte para magpatayo ng 500 bahay at 10 classrooms. As President, I made a point to be here today to personally express my gratitude and the gratitude of your countrymen. Your actions and your willingness to respond in times of crisis have inspired in me the expectation that you will act with the same amount of solidarity no matter what challenges lie ahead. I thank you for casting your stake on building a society that is compassionate and just, a society where the rich and the poor, the mighty and the needy, the strong and the weak are equal before the eyes of the law, where those who have the wherewithal to pull their fellow man up do so without question or hesitation. Tatawaging Filipino-Chinese Friendship itatayong mga bahay sa 5 ektaryang lote sa Barangay Barayong, Palo, Leyte. Nagkakahalaga ng 40 milyong piso ang mga bahay habang 2 milyong piso naman ang mga classrooms. Months from now, 500 families in Leyte will have new houses and hundreds of students will be using the new Barrio School. We are hopeful that these shelters and school will help improve the lives of our community residents. Ayon kay Leyte Governor Leopoldo Dominico Petilla, patuloy silang nananawagan sa pribadong sektor para suportahan ang pagbangon ng kanilang lalawigan. Sinabi ng Pangulo na 3 buwan matapos ang kalamidad, ibang pagsubok naman ang kailangang harapin. As we rebuild the communities affected by Typhoon Yolanda, we must do so in a way that can unshackle us from the vicious cycle of destruction and reconstruction. This is precisely why we are building back better. Instead of simply rebuilding what was lost, we are building in a way that makes our communities more resilient in the face of disaster. And everyone's participation makes this a reality. Umaabot sa halos 150 milyong piso ang kabuuang donasyon na ibinigay ng Filipino-Chinese community para sa Bagyong Yolanda. Kabilang na dito na ibinigay ng iba nilang miyembro, gaya ni Carlos Sean na nagbigay ng 400 classrooms sa nagkakahalaga ng 80 milyong piso. Mula rin sa grupong ito nanggaling ang 50,000 relief packs, welding generator sets, mga gamot, water purifying system at 200 fishing boats na Bangkabuhayan Project. Tiniyak ng Pangulo na tinatapatan ng gobyerno ang pagsisikap ng pribadong grupong ito. I assure you that what you are doing on the community level, my government has been doing and will continue to do so on a national scale. Inclusiveness remains our guiding principle as we build a regime of opportunities and empower those who have lost so much to the tragedies that befell our country in the past year. As we welcome a new year in both the Gregorian and lunar calendars, let us never forget the lessons that were taught to us by Yolanda. Let us never forget that our greatest weapon as a people is our solidarity, and that in the face of great challenge, we are called upon to set aside personal interests and come together as one people in service to our country. Ang nalikom na donasyon para sa mga biktima ng Bagyong Yolanda ay mula sa Calamity Fund Drive ng Foundation na inilunsad noong Nobyembre. Yan ang ating balita mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTVM, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Elena.